araw, magandang gabi mga kababayan. Saan man po kayo naroon ngayon, ay sa awa at sa tulong ng Diyos, sana'y magkaroon tayo ng isang mapayapang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito pong aming ipinag-aanyaya sa inyo na pag-aaral ng salita ng Diyos ay atas ng isang pagkakilalang nagliwanag sa aming mga puso na sa isang taong nakakaalam ng paggawa ng mabuti, dapat gawin niya upang siya'y huwag managot sa Diyos. Nandoon po sa Santiago 4:17, basahin po natin ang talata. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yung salita ng Diyos na yon, ang kaalaman natin sa paggawa ng mabuti, nagbibigay sa atin ang karapatan gawin yung mabuting nalalaman natin. Pero kung hindi natin ito ginagawa, sabi ng Diyos, ito'y kasalanan sa Kanya. Kung ating uugatin yung salita na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ang mabuti po sa Biblia ay ang mga kautusan ng Diyos. 7:12 ng Roma, ganito po ang nakasulat. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti po na ating maaaring magawa, kung alam nating gawin, ay ang kautusan. Sabi ng salita ng Diyos, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Kaya po, kung gusto nating gumawa ng mabuti, ay dapat nakabatay sa kautusan ng Diyos. Kasi yung kautusan ng Diyos ang mabuti para sa Diyos. Meron pong mabuti sa tao, pero para sa Diyos hindi po mabuti. Ang mabuti para sa Diyos yung paggawa natin ng kanyang kautusan. Isa sa kautusang ito, mga kapatid, ay ang ibalita yung aral ng Diyos sa lahat. Lahat ng tao dapat makarinig ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya kung alam naman naming ibalita na nabasa namin sa Biblia kung ano yung mga aral ng Diyos, obligasyon namin ito ay ibahagi sa kapwa. Utos po ng Diyos yun na ipangaral yung aral ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, para makarating sa lahat ng mga tao kung maaari. Ito po ang layon kung ba tayo mayroong tinatawag ng mga Bible exposition, Bible study, mga indoctrination sessions. Ito pong lahat ay iisa ang pinanggalingan. Yung pagkaalam sa paggawa ng mabuti, pag hindi ginawa ay kasalanan doon sa hindi gumagawa. Tagapagbalita lang kami ng salita. Wala kaming anumang intensyon na ang aming sarili, ang aming ituro sa inyo, yung ipangaral. Gaya nung mga unang apostol ng Panginoong Hesus, ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto 4:5, pakinggan niyo po ito. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ayon, ang sabi ng mga apostol, di namin ipinapangaral ang aming sarili. Ang ipinangangaral nila si Kristo, yung salita ni Kristo, yung kautusan ni Kristo, yung mga itinuro ni Kristo. Yun ang kanilang ipinangangaral, hindi ang kanilang sarili. Sa ating panahon, mapapansin nyo, merong nangangaral, ang ipinangangaral yung kanyang sarili. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito po, hindi para mang-atake o magpasama ng kahit na sino. Pero ang sabi ng mga apostol, nung nangangaral sila, hindi nila pinangangaral yung kanilang sarili. Sariling kaisipan, yung sarili nilang pagkatao,
yung sarili nilang paniniwala, hindi yon. Ang ipinangangaral nila si Kristo na Panginoon at yung kanyang salita, katuruan, yun ang pinangangaral nila. Nakasulat po sa Bibliang Bisaya, ang sabi sa Cebuano, kay kami wala magwali sa among kaugalingon, kundili si Kristo Jesus ang Ginoo. Ug ang among kaugalingon, inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Ang sabi sa Kapampangan, uling mi panaraling ke kaming sarili, nung i Kristo Jesus anting Ginoo. At kami anting talasuyo yuking uli ng Jesus. Sa Ilocano, sabi, tadi kam ikaskasaba dagiti bagbagimi, no di ni Kristo Jesus nga apo, ket da kami dagiti kas adipin nyo, gapu in Jesus. Sa Bicol, kulita bakong kami man sana an ipinaghuhulit mi, kundi si Kristo Jesus nakagurangnan. Asin kami siring sa mga uripon, nindo, uli ki Jesus. Kaya kahit sa mo Biblia basahin, ang mga apostol, ang ipinangaral nila, hindi yung kanilang sarili. Ang pinangangaral nila si Kristo, yung kanyang katuruan, yung kanyang kautusan. Alam niyo ngayon dito sa atin, may nangangaral sarili, ako. Ang mga apostol, bumubuhay ng patay, nagpapatindig ng lumpo, nagpapalais ng mga demonyo. Nagsabi, hindi namin pinangangaral ang amin sarili. Pag nakakita ka ngayon ng mangangaral na babasahin sa Biblia, ilalagay niya sa sarili niya yung binabasa niya. May malaking diferensya, mga kapatid. Tama-tama ang sabi ng mga apostol. Uulitin ko lang po, 2 Korinto 4:5. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ang nagsasalita po dyan, si San Pablo na apostol. At kasama ang kanyang mga kaparehong apostol, gaya ni Bernabe, nila Pedro, at mga kung sino-sino pang apostol nung una. Sabi nila, hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Kami gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Maliwanag na ang mga apostol, ang mga unang mangangaral na totoong galing sa Diyos, ay ang ipinangaral, hindi yung sarili nila. Ngayon, pag nakakita ka ngayon sa ating panahon, ang ipinangangaral, sarili niya, lahat nung talata sa Biblia, para kay Kristo, ako yon, ako rin yon, ako yon. Paanong ikaw yung anak ng Diyos? Yung anak ng Diyos, Panginoong Kristo, sa umpisa pa, anak na ng Diyos yun, hindi naging kailanman yun na anak ni Satanas. No? Katutubong anak ng Diyos si Kristo. Iyon ang sinasabi ng Ebanghelyo. Hindi siya dating anak ni Satanas. Ikaw pala, sabi mo, member ka ng fallen Adamic race, anak ka ni Satanas. Hindi nga ikaw si Kristo. Kasi si Kristo, wala pang mundo, katutubong anak na ng Diyos, hindi pa ginagawa ang mundo. Pakinggan nyo ho, sa isang talata ng Juan 17:5 at 24, ganito nakasulat na salita ng Panginoong Hesus. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa naging sanlibutan ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Hesus, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, Ama. Nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. And now, Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Bago pa nagkaroon ng mundo, pinanganak na siya ng Diyos.
Binigyan na siya ng kaluwalhatian. Ang katunayan sa 24, sis Luz. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Inibig siya ng Ama bago natatag ang sanlibutan. Yan ang anak ng Diyos. Si Kristo yan. Hindi tao yan. Kasi ang tao nanggaling sa alabok ng lupa. Wala pang mundo, inibig na ng Ama. At yan po ang ating Panginoon Kristo, na wala pa ang alinmang bagay, kasama na siya ng Ama. Binigyan na siya ng kaluwalhatian. Pakinggan nyo ang Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ang nagsasalita po rito, ang Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, ikaw ay aking anak. Hindi niya sinabi yon kahit kailan sa mga anghel. Walang anghel siya na pinagsabihang ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang ang Panginoong Kristo. Sabi niya, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kailan yung ngayon? Bago itinatag ang sanlibutan, pinanganak na siya ng Ama. They existed in eternity. Kaya, ang tinutukoy dyan, ang Panginoon Kristo, ipinanganak ng Diyos. Pagkatapos, merong ngayong Pilipino, magsasabi, lahat ng basahin tungkol kay Kristo, ako yon, ako rin yon, ako yon, ako yon. Yan. Yan po ay kabalintunaan ng nasa Biblia. Sapagkat ang mga apostol nagsabi, hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ang atin pong gustong ma-emphasize, mga kapatid, kababayan, ay yung pangangaral ng katotohanan na ebanghelyo. Kung alam mo ang aral, dapat ipangaral mo. Yun nga walang alam, nangangaral Mataman at maingat kung nasiyasat ang nakasulat sa Biblia. Kaya po, kung halimbawa, merong mga tao nagtatanong, ba't ka nangangaral? Kasi po, gusto kong makasunod sa salita ng Diyos. Yung nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. 4:17 ng Santiago. Naman yung aking sasabihin, nasa Biblia naman, babasahin ko lang. Hindi naman masama yun para ibahagi ko o i-share ko sa inyo, mga kababayan, saan man kayo naroon. Hindi naman namin kayo pipiliting tanggapin. Binibigyan lang namin kayo ng parang, kumbaga, pag-iisipan, parang food for thought, ang sabi nila sa English, pagkaing kaisipan, na yung salita ng Diyos, wala kayong panahong magsaliksik. Naghahanap buhay kayo para sa pamilya. Maghapon ka sa trabaho. Pagdating mo pagod na pagod ka, wala ka na sigurong panahong magbasa ng Biblia. Ako naman, nagbasa ng Biblia, 17 taon pa lang ako. Marami-rami na rin panahon yon. Yung natutuhan ko sa Biblia, gusto ko na maibahagi sa inyo, mga kapatid. Hindi para mang-atake ako, kundi para, kumbaga, nagbubukas ako ng interes. Binubuksan ko ang inyong interes na mag-aral din ng Biblia, ang pinakamahalagang aklat sa mundo. Ang kaisa-isang aklat na makapagtuturo sa atin ng lahat ng moral, kabutihan, kaalaman, kaalamang mahigit sa siyensya ng tao, mahigit sa matututuhan natin sa mga eskwela at sa mga institusyong itinayo ng tao na tinatawag sa English na institutions of learning.
yung mga institusyon ng pagkatuto, mga kolehiyo, mga universidad, mga schools, elementary schools hanggang high school, tapos mga colleges and universities. Ang alam ko po, yung Biblia may karunungang higit sa maituturo ng lahat ng institusyon ng tao. At nakahanda naman po akong patunayan ito kahit kanino. Na hindi pa nga alam ng tao, itinuturo na ng Biblia. Gaya halimbawa, mga kapatid, para makapagtiwala lang kayo sa Biblia. Ang mundo po, merong mga tao ngayon naniniwala ang mundo lapad. Ang tawag sa kanila, flat earthers. Hindi sila naniniwalang ang mundo bilog. Ngayon, ang isang kamanghamanghang kasinungalingan sa ating panahon, nakuhanan na ng retrato ang mundo mula sa buwan noong December 7, 1972. Mula sa Apollo 17 spacecraft na nakarating doon sa buwan. Ngayon naman, hindi naman maitatanggi, nakakarating na talaga ang tao sa buwan. Nauna ang Russia na nakapagpalipad ng isang satellite, parang isang spaceship na iikot sa mundo. Nakunan po ng Russia ang mundo noon, ito po ang retratong nakuha. Kaya kabila lang ang nakuhanan kasi hindi pa ganoong kahusay ang camera noong 1966. At yung kabilang panig kasi ng mundo, madilim siyempre kasi kabila araw, kabila ay gabi. Kaya ang nakikita lang dito sa nakuha noong 1966 ay kabilang panig lang. Yung camera nila hindi pa kagaya ngayon na kahit madilim nakakakuha. Yung pong infrared camera. Pero noong 1972 at 1969, nakakuha ang Amerika ng retrato ng mundo bilog. Para patunayan sa lahat ng tao na ang mundo hindi lapad gaya ng paniwala ng Papa sa Roma nung una, itiniwalag niya ang isang nagsasabi na ang mundo'y bilog, itiniwalag niya po ng Papa sa Roma. Dahil ang Papa sa Roma naniniwalang ang mundo ay lapad, hindi bilog. Ito po ang kasaysayan. Pakibasa mo, kapatid na Luz. Ang ating pag-aaral, hindi para mang-atake, kundi para patunayan sa inyo na totoo ang Biblia. Na kung tayo man ay mag-Bible study, hindi ito pagsasayang at pag-aaksaya ng panahon. Matututo tayo ng lahat ng kabutihang nang gagaling sa Diyos. Kaya natin ginagamit itong mga lathalang ito para patunayan sa inyo na talagang ang Biblia totoo. Bago pa matuklasan ng tao, nagsasalita na ang Biblia in advance. Noong araw po ay ito ang ulat sa flat earth belief ng Catholic Church. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Ito po. Flat Earth Belief, Catholic, Lactantius, 250 to 325 AD, derived the idea the earth was round because it leads to the supposedly absurd conclusion there are opposite sides to the earth. In science called antipodes, the rotundity of the earth leads, in addition to the intervention of those suspended antipodes, quoted in Paul Fleury Motillet, Bibliographical History of Electricity and Magnetism, London, Charles Griffin and Company, 1922 at 524. Similarly, Lactantius in the Divine Institutes, chapter 24, derived those who suppose the world is round like a ball, and they fancied that the heaven revolves in accordance with the motion of the heavenly bodies. Anti-Nicene Fathers, Volume 7 at 94. Lactantius was built upon by Severian, Bishop of Gabala,
D. 408, who wrote, "The earth is flat, and the sun does not pass under it in the night, but travels through the northern parts as if hidden by a wall." As a result, Pope Zachary, ca. 752 AD, declared it heresy to say there were antipodes, clearly to stop belief that the earth was round. Reverend Richard Giblings, Roman Forgeries and Falsifications, London, 1849, at 30, holding Virgilius a heretic for teaching antipodes exist. Yan. Maliwanag na mayroong nagsasabi nung araw na ang mundo bilog. Ngayon, ang Papa naman, diniklara niya na yun daw ay maling pananampalataya, heresy, na sabihin ang mundo'y bilog. Kasi, ang paniwala ng Papa, ang mundo flat. Pwede niyong basahin yan, mga kapatid, nasa istorya yan ng tinatawag The Unintended Disservice of Young Earth Science by Andrew S. Balian. Naniniwala ako ngayon na noong araw talaga, maraming naniniwala ang mundo ay lapad. Kasi isang aron yung Papa Pope Zachary, 752 AD. Ngayon, ang punto ko mga kapatid, ba't natin ito binabasa? Talagang merong naniwala na ang mundo bilog. May naniniwala ang mundo lapad. Pero talagang kung sa Biblia ka magbabasa, bago pa pinanganak yang si Zachary na yan, nasa Biblia na ang mundo bilog. Basahin po natin ang 40:22 ng Isaias. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang nagladadlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya ang wika, tinutukoy ang Diyos, ang nakaupo sa balantok ng lupa. Tapos, siyang naglaladlad ng langit na parang tabing. Yung nagladlad ng langit, siya rin ang nauupo sa balantok ng lupa. Sa English, ang sabi po dyan, it is He that sitteth upon the circle of the earth. Sa Bisaya, ang sabi dyan, siya mao ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Ibig sabihin yung bilog, ano? Sa Kapampangan, sabi, yaitayng makalukluking bilog na ning labwad. Sa Ilocano, nakasulat, dadyay nga ag tutugaw iti ngatoin ti nagtimbukel adaga. Sa Bicol ang sabi, siya nagtutukaw sa ibabaw ng katalidongan kandaga. Sa lahat ng Biblia mababasa mo na ang lupa, ang earth ay may circle. De bilog, kaya nga circle Noong pa yan sinulat ni Propeta Isaias, 700 taon bago ipanganak ang Panginoong Hesus sa Judea. Si Isaias po kasi yung kanyang aklat, 700 taon pa bago ipanganak ang Panginoong Hesus, nagsulat na siya. So 700 taon bago ipanganak si Kristo, nakasulat na sa Biblia na ang mundo ay bilog. Paano ngayon nangyari na kung ang tao lang ay nagbabasa ng Biblia, dapat walang maniwala na ang mundo lapad. No? Pero hanggang ngayon, meron pong naniniwala, nagrarally pa, na niloloko raw ang mga tao ng mga Amerikano dahil hindi raw totoong nakarating sa buwan. Hindi raw totoo yung mga retrato na yung nakunan sa space na ang mundo'y bilog. Tingnan ninyong katangahan yan sa ating panahon. Ngayon lang papakita ko sa inyo. Ngayon mga kapatid, meron po tayong ang tawag International Space Station. Ang NASA po ang unang naggawa niyan. Yung International Space Station. Nagpalipad sila ng mga rocket ship
doon sa mataas na lugar. At yan po ay mula sa mundo. Eto, pakibasa mo ito, Sis Luz, yung International Space Station. The International Space Station, ISS, is maintained at an orbit between 278 kilometers or 173 miles and 460 kilometers, 286 miles altitude, and travels at an average ground speed of 27,724 kilometers or 17,227 miles per hour, completing 15.7 orbits per day. Ang International Space Station po, 278 kilometro na pataas. Nandun sa taas. Kaya nakukuhanan niya ngayon ang mundo. Kaya lang, hindi pa masyado siyang mataas kasi halos lang siya, 300 kilometro mula sa mundo. Ang nakukuhanan niya, bahagi lang ng mundo. Ngayon, ito po ang feed na makikita natin sa International Space Station. O, kita nyo, pabilog siya eh. Pabilog siya eh. Hindi lang makuhanan ng buo kasi ang International Space Station po hindi masyadong malayo pa sa mundo. Pero kung lalabas ka sa atmosphere ng mundo, nakunan po ng Russia, nakunan ng Amerika na ang mundo ay bilog talaga nung nandoon sila sa Apollo 17 sa buwan. Kaya eto po, pakibasa mo ito, Sis Luz. The blue marble is an image of planet Earth taken on December 7, 1972 by the crew of the Apollo 17 spacecraft at a distance of about 29,000 kilometers or 18,000 miles from the surface. It is one of the most reproduced images in history. Noong December 7 po, 1972, ang crew ng Apollo 17, ang kanilang layo sa mundo ay 29,000 kilometro. Nakunan nila ang planeta natin, ang mundo. Kitang-kita mo, bilog. Paano ngayon yan, mga kapatid? Paano na yung naniniwala na ang mundo lapad? Hindi ba yung mga yun nagkakamali na, no? Sa Biblia, hindi pa naiimbento yung mga rocket ship na yan. Hindi pa pinanganganak ang Panginoong Hesukristo, nakaulat na sa Biblia na ang mundo ay bilog. Merong circle upon the face of the earth. Di nauna pa sa siyensya ang mundo. Pero maraming tao nahuhuli hanggang ngayon. Bakit? Lapad daw ang mundo. Kung maniniwala tayo sa Biblia, mas advance ang Biblia kaysa sa siyensya ng tao. Bakit? Hindi pa nga nila sinasabi na ang mundo bilog meron na sa Biblia Hindi pa nga nila nakukuhanan ng retrato Meron na sa Biblia Eto pa Papatunayan ko lang sa inyo na ang Biblia dapat talaga nating paniwalaan. Kapani-paniwala po ang Biblia, mas advance siya kaysa sa siyensya. Ito po ang pakikipag-usap ng Diyos sa taong sinauna. Sa Kapitulo 17 ng Henesis, kausap po ng Diyos si Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham ito, 17:10. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Yan. Ang tipan ng Diyos kay Abraham, kasi nung araw po, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, hindi po sila mga tuli, tawag sa atin sa Tagalog, supot. Pero nung tawagin ng Diyos si Abraham, sa kanya manggagaling yung lahi ng Diyos na Israelita.
Ang gusto ng Diyos, si Abraham maging tuli at pati yung kanyang mga anak. Lahat ng mga bata ipinanganak sa inyo, maging sa bahay ipinanganak o kaya binili nyo o nakuha nyo, naampon nyo, dapat tutuliin. Kailan tutuliin? Sa 8 araw. Mula sa pagkapanganak, tutuliin sa 8 araw. Ginawa rin ito kay Kristo. Kasi nauna si Abraham eh. Nang ipanganak ang Panginoon Kristo, tinuli rin siya sa 8 araw. Basahin natin ang 2:21 ng Lucas. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Kaya si Kristo, ang ating Panginoon, ang magkatawan tao, tinuli rin siya. Mga kapatid. Bakit? Utos ng Diyos yung kay Abraham. Tutuliin ang bawat lalaki pagkapanganak sa 8 araw. Alam niyo ang natuklasan ng siyensya nitong ating panahon? Ito po natuklasan lang 1935. 3,000 taon nang nasa Biblia, mahigit, ang bata tinutuli pag 8 araw. Pero ang natuklasan ng siyensya, 3,000 taon pagkatapos, babasahin po natin sa inyo. Siguro yung nakakaintindi ng English ay maintindihan nyo agad. Pero itatranslate po natin sa Tagalog. Ito muna ang ating basahin sa English. In 1935, Professor H. Dam proposed the name vitamin K for the factor in foods that help prevent hemorrhaging in baby chicks. We now know vitamin K is responsible for the production by the liver of the element known as prothrombin. If vitamin K is deficient, there will be a prothrombin deficiency and hemorrhaging may occur. Oddly, it is only on the 5th through the 7th days of the newborn male's life that vitamin K produced by bacteria in the intestinal tract is present in adequate quantities. Vitamin K coupled with prothrombin causes blood coagulation, which is important in any surgical procedure. Holt and McIntosh, in their classic work, Holt Pediatrics, observed that a newborn infant has peculiar susceptibility to bleeding between the 2nd and 5th days of life. Hemorrhages at this time, though often inconsequential, are sometimes extensive. They may produce serious damage to internal organs, especially to the brain, and cause death from shock and exsanguination. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Kaya pala ang sabi ng Diyos sa Biblia, tutuliin ang bata sa 8 araw. Delikado pala yung pagtutuli bago ang 8 araw. Bakit? Wala pa kasing naipoproduce ang bata na prothrombin at saka vitamin K. Yun pong vitamina K at saka yung prothrombin, ipinoproduce po yun ng ating katawan. Yung prothrombin, pinoproduce yun o ginagawa yun ng ating atay. Yun namang vitamin K, napoproduce po yan sa ating intestinal tract. Yung lahat ng bituka natin, pag dumaan doon ng mga pagkain, yung chemical reaction, nakaka-produce yun ng vitamin K. Ano po ang kahulugan ng vitamin K at saka ng prothrombin? Yung vitamin K at ang prothrombin, yun po ang nagkokos ng coagulation ng dugo. Ano po? Ang coagulation sa Tagalog, yung pagkabuo ng dugo. Kailangan po kasi pag tayo nasugatan, yung ugat na tinamaan, kailangan yon magsara para wag magtuloy-tuloy ang pagdudugo. Yun po ang tinatawag na pag-aampat ng dugo o coagulation. Hindi po maaampat ang dugo pagka ang tao o ang bata wala pang prothrombin at vitamin K. Kailan siya magkakaroon nun? Nagkakaroon po siya nun
3 araw pagkapanganak. Pag dumedede na siya, gumagana na yung kanyang bituka at saka yung kanyang digestive system, gumagana na rin ang atay, makakagawa na siya ng prothrombin at saka ng vitamin K. Sa tiyan kasi, hindi pa gumagana yung kanyang bituka yung kanyang digestive system, at hindi pa siya makakapag-produce yung baby, wala pa po yung vitamin K at wala pa rin yung prothrombin. Kaya pag ang bata nasugatan, bagong panganak, delikado, lalo na kung malaki ang sugat, pwedeng magkaroon ng hemorrhaging o tuloy-tuloy na pagdurugo. Hindi basta maaampat dahil wala po siyang prothrombin at vitamin K. Pero pag nag-umpisa na siyang dumede at kumain sa nanay niya, sa 5 araw, meron na siya na pinoproduce na prothrombin at vitamin K. Pero hindi pa po masyadong sapat. Kaya nagiging sapat lang yan mula 5 hanggang 7 araw. Pag 7 araw, marami na siya nung prothrombin at saka vitamin K. Tuliin mo man siya sa 8 araw, hindi na manganganib na siya ay magkaroon ng tuloy-tuloy na pagdurugo. Yan pong tuloy-tuloy na pagdurugo, mga kapatid, mga kababayan, mapanganib po yan. Pagka hindi naaampat ang pagdurugo, maaapektuhan ang puso, ang atay, ang internal organs. O pwedeng maging kamatayan yon. Kaya pala ang Diyos nagsabi kay Abraham, magtutuli siya ng bata 8 araw. Pagka tinuli niya kasi na mas maaga ron, maaring magkaroon ng pagdurugong matagal. Hindi ba pagka ang babae, pag nagdurugo, ang doktor nag-aalarman. Kasi yung pagdurugo ng babae, yung regla, okay lang yun eh. Pero pagka tuloy-tuloy ang pagdurugo mo, may diferensya ka. Ang punto ko po rito, mga kapatid, ganun pala ka-eksakto ang Biblia. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, tutuliin mo ang batang lalaki 8 araw, kasi ang Diyos ang nakakaalam ng ating pagkatao. Alam niyang maaaring manganib ang bata, lalo na nung panahon na yon. Wala naman nun na blood transfusion sa panahon ni Abraham. Biro mo 3,000 taon nang mahigit yung panahon ni Abraham. Isinulat po yung Genesis ay 3,000 taon na nakakaraang mahigit. Yung nasa kaya panahon ni Abraham, babalik ka pa ng 1,000 taon pa. So lalabas yan, mga 5,000 taon na. Mula noon hanggang ngayon. Bago natuklasan ng tao, noong 1935 lang, na tamang-tama pala talaga ang Biblia. Sabi ko, nang mabasa ko itong pag-aaral nilang ito, yung prothrombin at saka vitamin K. Kaya yung po mga babaeng nanganganak, binalagyan niya ng vitamin K para maampat ang pagdurugo Bakit po? Kailangan ng vitamin K at prothrombin para maampat ang pagdurugo. Ang bata, wala pa noon. Pagka 3 araw, wala pa. 5 araw, meron na. Konti, hindi pa sapat. Pagdating ng 7, 8, lalong marami na. Wala nang panganib, tuliin man. Yon. Ang aking punto, ang Biblia talaga nagsasabi ng katotohanan. Hindi kayang tutulan ng siyensya. Kaya pag ang natutunan mo Biblia, advance ka pa nga sa siyensya. Halimbawa, ito. Magbasa tayo uli ng isang talata ng Biblia sa 37:7 ng Job. Pakinggan nyo ito, mga kababayan. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Kapatid, tao kayo, tao ako. Ang salita ng Diyos nagsasabi, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Bawat tao. Ibig sabihin, ikaw may tataka. Ako may tataka ko. Lahat ng tao meron, bawat isa sa atin. Ano po ang punto, mga kapatid?
Isinulat ito, aklat ni Job, 3,400 taon na nakakalipas. Kasi ang pong aklat ni Job, 1473 BC. Mula noon hanggang ngayon, 2,000 taon na sa panahon ni Kristo, dagdag mo yung 1473, mag-aapat na 1,000 taon na ito. Itong nakasulat kay Job, na ang Diyos, tinatakan niya ang kamay ng bawat tao. May babasahin po ako sa inyo. Ang ating tatak sa kamay na walang kapareho ay ang ating fingerprints. Mga kapatid. Itong mga prints dito. Ang pag-aaral po ng mga dalubhasa, ito. Basahin natin, Sis Luz. Fingerprint. Francis Galton was able to scientifically prove that fingerprints do not change over the course of an individual's lifetime and that no two fingerprints are exactly the same. According to his calculations, the odds of two individual fingerprints being the same were 1 in 64 billion. Ganyan mga kapatid, natuklasan ni Galton na sa mundo walang 2 tao na pareho ang fingerprints. Walang 2 tao. Ang pagkakataon lang na magkaroon ng 2 taong magkapareho ang fingerprint ay 1 beses sa 64 na bilyong tao. Ngayon po ang tao sa mundo, 7 bilyon lang Ay, ibig sabihin, walang taong nabubuhay ngayon na magkapareho ang fingerprints. Yan ang natuklasan ng siyensya. Para mayroon taong ipanganak na magkakapareho, kailangan nasa 64 na bilyong tao, 64 billion people, merong 1 chance na magkapareho, 1 lang na chance. Mas maganda pa yung chance sa loto Yung manalo ka sa loto, ang chances nun ay milyon lang. Pero yung magkaroon ka ng kaparehong fingerprints, 64 billion, 1 chance lang 64 billion. Ito po ang chance sa loto. Pakibasa mo, Sis Luz. Odds of winning Ultra Lotto 6 per 58 jackpot is 1 to 40 million. Ayan. 1 chance lang ang mananalo sa 40 milyon. Kaya nga, tinan mo milyon-milyon ang tumataya, hindi laging may nananalo. Kaya naiipon Bakit? 40 milyon ang 1 chance na manalo ka sa loto. Mas matindi yung fingerprints. Ang fingerprints po, 64 na bilyong tao, 1 chance lang ang magkapareho ang fingerprints. So kung pag-uusapan natin katotohanan, walang tao sa mundo ngayon na magkapareho ang fingerprints. Wala. Mula sa pagkapanganak hanggang sa kamatayan ng tao, hindi po nababago ang fingerprints. Yan ang pinakamalaking palatandaan sa tao. Kaya ngayon, ang kinukuha pagka mga kriminal, fingerprints Sa mga passport, sa mga official documents, pinapa-fingerprints ka Bakit? Maaari ka kasing mag-change ng muka. No? Maaari kang magpalit ng itsura. Pero ang fingerprints mo, kahit masugatan, pagtubo niyan, yun pa rin. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, sa Biblia nakasulat na yan bago natuklasan ng siyensya. Na tayo palang mga tao, para walang makapagtago sa atin sa Diyos, ang tinatakan niya yung ating kamay. May tatakan Diyos dyan, hindi mo pwedeng i-deny. Walang siyentipikong pwedeng makapagpamali rito sa sinasabi ng Biblia. Kasi salita po ito ng Diyos. Bago natuklasan ng siyensya na ang mundo bilog, nasa Biblia na po. Bago matuklasan ng siyensya na ang tao may tatak ng Diyos sa kamay, nasa Biblia na po.
bago matuklasan ng siyensya ang karunungan ukol sa prothrombin at saka sa vitamin K, nasa Biblia na kailangan ang bata bago tuliin, magpaparaan ka muna ng 8 araw. Sa ika-8 araw, katutuli ng bata. Bakit? Kasi may panganib na magkaroon ng hemorrhage o pagdurugong tuloy-tuloy sa kawalan ng vitamin K at saka ng prothrombin. Alam ko na ang Pilipino marunong din ng Ingles. Karamihan sa inyo nag-aral kayo. Siguro naintindihan nyo ibig kong sabihin, mga kababayan, na kaya ko ito sinasabi para pare-pareho tayong magkaroon ng pagtitiwala sa Biblia, na ang salita ng Diyos nasa sa Biblia at ang sinasabi niya totoo. Ito pa isa. Babasa po ako ng isang kasulatan. Ito pong mga kasulatang ito, hindi pa tayo tao nakasulat na ito sa panahon pa ng mga propeta, mga Israelita. Nakasulat na. Ito pong sinasabi sa Biblia. Pakibasa mo ang 102 ng awit, versikulo 25. Nang una ay inilagay mo ang mga patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magkakawakas. Yan. Ito po isinulat sa panahon ni David. Ang awit na ating binasa ay awit ni David at saka awit ni Moises. Ang aklat po ng mga awit isinulat 1,473 taon bago si Kristo. Lalabas kung isasama natin mula kay Kristo hanggang ngayon, 2,000 taon na, lumalabas 3,500 taon nang nakasulat ito sa Biblia. Ano po? Mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Ito pong binasa nating kasulatan, 3,000 taon nang mahigit, nakasulat ito. Paano tayo naniniwala na ito'y totoo? Kasi makikita natin ngayon ang pagiging totoo nito. Noong panahon nila, hindi nila alam ito eh. Nung ito'y awitin ni David, sabi ng awit, nang una inilagay mo ang patibayan ng lupa, ang langit gawa ng iyong kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Silang lahat maluluma, parang bisan. Abay, naluluma pala yung mga nandyan sa langit. Sabi po ng Biblia, yung mga nasa langit maluluma. Ano ba yung mga nasa langit? Bituin, planeta, kometa, mga quasars, mga nebula, mga galaxies, lahat yan. Sabi ng salita ng Diyos, maluluma sila. Parang isang kasuutan na iyong papalitan at sila'y mapapalitan. Papalitan. Hindi mo nga maisip ito kung gaano ito kalalim eh. Ano napalitan? Eh samantalang yung pa rin yung buwan. Nakikita mo. Andun pa rin yung Big Dipper. Yung 3 Maria. Nung araw, lola ko at saka nanay ko. Anak, tingnan mo yung bituin na yung malalaking 3. Ang tawag dyan, 3 Maria. Sabi ng lola ko. Di nung bata ako, tingin ako ng tingin, ay, andun ka ako yung 3 Maria, oh, doon sa langit. Meron naman doon tinatawag na yung pinanggalingan ng horoscope. Merong Aries, may Leo, mga constellation po yan ng mga bituin eh. Yung pagkakahanay-hanay ng bituin. Bata pa ako, tinitignan ko, ganun na. Hanggang ngayon, matanda na ako, ganun pa rin. Pero sabi sa Biblia, sila ay mapapalitan, maluluma, parang bihisan. Hanggang bihisan mo, naluma, wala na, pinapalitan mo na. Pagka matanda na yung bihisan mo, papalitan mo na. Ganun pala yun. Meron po akong Amerikana
na isinuot ko nung ako'y 21 anyos. Nangangaral ako sa Guagua. Andyan pa ngayon sa museum. Abay, nung mahipo nung isa nating katiwala dyan, na ano na, kapatid na Eli, nababakbak na. Isinuot ko yon 21 years old ako, 22, ganon. Mahigit na 50 taon yon. Eh pag inaabot pala yun ng 100 taon, eh pulbos na lalabas, ano? Kasi kaya lang yan na tumatagal pagka hindi nahahanginan at hindi masyadong na-expose sa elements. Pero pag na-expose yan sa element, hangin, tubig, etc., nagkakaroon ng tinatawag na process of oxidation, naluluma. Eh yan pong mga planeta, mga bituin, mga kung ano-ano sa langit, sabi ng salita ng Diyos, 4,000 taon na halos nakasulat sa Biblia, maluluma yung mga yan. Hindi natin alam ito mga kapatid, kung ano kahulugan nito. Pero inulit ito ni Pablo, 2,000 taon na nakakalipas, nang siya'y sumulat sa mga Ebreo, ito ang sabi ni Pablo. Pakinggan nyo. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Kinukumpara ng awit ni David ang Diyos. Ang Diyos nananatiling ganun pa rin. Pero yung mga ginawa niya, mga bituin, mga planeta, mga nebulas, etc., mapapalitan yan, maluluma, tatanda. Ba? Kaya pala nung nag-aaral kami noon, sabi nung nabasa kong libro, the different colors of stars is determined by the age of the star. 1964 noon, nasa high school ako. Siguro 1957, nandun ako sa elementary. Nabasa ko, kaya pala ako merong bituin kulay dilaw. Merong bituin kulay mamula-mula. Nung araw kasi mapag-observe ako At nung araw, wala kasing mga ilaw-ilaw Kaya paggabi, lalo na pag nandun ka sa bukid, sa Ilocos, kitang-kita mo halos yung mga bituin. Madilim Wala naman nung mga street lights Bata pa ako nun. Kaya pala parang may mamula-mula, mayroong manilaw-nilaw. Meron naman bituin, puting-puti na parang bluish. Sabi nung nabasa ko sa libro, nung elementary ako, magkakaiba raw ng edad ang bituin. Sabihin, may bituin mas matanda kaysa sa iba. Aba, natukla-tuklasan sa ating panahon, mga kapatid. Ito, ayan ang halimbawa ng isang galaxy, may mga iba-ibang klaseng bituin, may iba-ibang kulay na bituin. Yan. Yan po ay nakunan ng Hubble Space Telescope. Mga bituing iba-ibang klase, iba-ibang kulay. May napakalalaki, meron namang hindi masyadong malaki. Ngayon, ito po ang buhay ng isang bituin. Nag-uumpisa yan sa stellar nebula. Tapos, yan ay merong cycle. Nagiging massive star, nagiging red giant, nagiging supernova, tapos sasabog. Yan po. Ano ang pruweba ng siyensya ngayon na may mga bituin ang sumabog? Yun po ay ang tinatawag ngayon na black hole. Black hole. Pag sumabog na po isang bituin, yung lugar na kinalalagyan niya na yon, may maiiwang tinatawag na black hole o isang butas na maitim sa space. Isang butas na maitim na napaka-powerful, napakatindi ng gravity. Pati ang ilaw hindi makapasok ng diretsyo doon sa black hole na yon. Yan po, nakikita nyo sa inyong screen.
Ano po ba ang kahulugan ng black hole? Ang black hole po is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. Ayan. Yung black hole po, ang pinanggalingan ng isang bituin na tumanda na, sumabog na, nawala na, namatay na. Naging supernova na, no? Pagkatapos, pag supernova na, sasabog na. Alam nyo kung gaano katagal yon, mga kapatid? Ang isang bituin pwedeng wag munang sumabog na 3 hanggang 7 bilyong taon. Ang tao, ang kanyang buhay, mataas na 120 ngayon eh. Pag 120, patay ka na. Ang bituin po, ang buhay niya, nasa 3 hanggang 7 bilyong taon ayon sa siyensya. Kaya pag nakakita ka ng black hole, no? Ibig sabihin nun, meron dating bituin doon na sumabog na ang edad no nasa 7 bilyong taon. Ibig sabihin, nung isinusulat itong Biblia, may black hole na. Ibig sabihin, bilyon taon na palang nakakalipas sa kasaysayan ng paglikha ng Diyos. Bilyon-bilyon taon na mula nung lalangin niya ang universo. Ang pruweba nga, bilyon-bilyon taon na, meron na mga black hole. Meron ng pinanggalingan ng isang bituin na sumabog. Na ang bituin, bago sumabog, 3 bilyon hanggang 7 bilyong taon. Naku po, ang hirap na isipin yon, mga kapatid. Pero ang punto ko sa inyo, bago pa matuklasan ng siyensya ang black hole, nakasulat na sa Biblia ang mga bituin, sumasabog, yung mga nasa space na yan, nasa universo na yan, tumatanda pala yan, parang bihisan, napapalitan. Paano pong napapalitan? Pag sumabog na ang isang red giant, na ipapanganak ang mga bagong mga galaxy, mga bituin. Ang natuklasan ng siyensya ngayon, merong pagsabog ng mga bituin. At hindi lang yan, meron pong mga kolisyon ng galaxy. Ang galaxy po, yan ay isang grupo ng mga bituin doon sa universo, napakalayo. May pagkakataon, parang nagbanggaan, nagkakainan sila, para silang nairolyo na parang nag-combine, gagawa na naman, makakalikha na naman ng parang isang panibagong galaxy. Totoo yung sinasabi sa Biblia na sila'y mapapalitan, maluluma silang parang bihisan. Pakita natin ito. Ito po ang kolisyon naman ng tinatawag na galaxy. Nag-a-attraction ng galaxy at nagkakainan sila, kumbaga sa Tagalog, ano? Nag-a-attraction sila, tapos nagkukulisyon, nagkakabanggaan para mag-produce ng panibagong mga stars at saka kung ano-ano pa. Ito po yun, no? Pakita natin. Ito po ay natuklasan lang ng tao nang makapagpalagay tayo sa space ng Hubble Space Telescope. Yung telescope na yun, wala po yun sa mundo. Pinalipad yon sa mataas na mataas para makalagpas sa atmosphere ng mundo. Ang atmosphere po kasi ng mundo, mga kapatid, nakakasagabal sa pagtingin sa telescope. No? Yung telescope. Nakakasagabal yung mga ulap, kung ano-ano pa. Kaya dapat ilagay doon sa mas malayong lugar, malayo sa mundo. Yan ang nakatuklas niyang mga nangyayari na yan sa universe. Yung Hubble Space Telescope. Ngayon, meron pang mas makapangyarihan, mas malakas na telescope. Hindi na po yung Hubble. Ang pinakamalakas na pong telescope ngayon, yung JWST, the James Webb Space Telescope. Pakibasa mo ito, Sis Luz. JWST is the formal successor to the Hubble Space Telescope, HST. And since its primary emphasis is on infrared observation, it is also a successor to the Spitzer Space Telescope. JWST will far surpass both those telescopes, being able to see many more and much older stars and galaxies. Tanyo, ang kagandahan nitong JWST, on James Webb Space
telescope, ito po ay equipped nung tinatawag natin na yung infrared na nakakakita kahit sa dilim. Its primary emphasis is on infrared observation. Kasi ngayon mga kapatid, may mga camera na kahit gaano kadilim, pagka yung camera na yung ginamit mo, makikita mo yung nasa dilim. Kaya siguro naniniwala naman kayo, nakakita na kayo noon, ano? Yung kamerang infrared. Itong telescope na ito ngayon na pinadala sa space, kahit madilim, makukunan niya. At nakikita nga nila ngayon itong mga nangyayaring ito, may mga stars na sumasabog, nag-iiwan ng black hole. Yan ang nakadiscovery ng black hole. Nagpapatunay na naman na ang Biblia mas advanced pa kesa sa siyensya. Kasi ang siyensya, ngayon niya lang nalaman na meron na palang mga bituing nagsabugan na dahil sa black hole. Isinulat ito sa Biblia, mag-4,000 taon na nakakalipas. Alam na sa Biblia na naluluma pala ang mga nasa langit, naluluma pala ang mga planeta, sumasabog pala ang mga bituin na papalitan. Nasa Biblia na. Bakit ko po ito sinasabi? Hindi naman tayo nag-aaral sa kolehiyo, mga kapatid. Elementary lang itong ating pinag-aaralan na ito. Sinasabi ko ito sa inyo para patunayan ko sa inyo muna na ang Biblia ay katiwa-tiwala. Bago pa matuklasan ng tao, sinasabi na ng Biblia. Galing ito sa Diyos. Kasi sa Diyos lang ang nakakaalam nang hindi alam ng kahit na sinong tao. Nasa Biblia po yan. Ang Biblia ay katiwa-tiwala kahit sa siyensya. Bago natuklasan ng siyensya, sinasabi na ng Biblia, ang mundo bilog. Ang bata dapat tuloyin ika-8 araw. Na sinasabi na ng Biblia na ang tao merong kanyang tatak ang Diyos sa kanyang kamay, yung fingerprints. Sinasabi na ng Biblia na ang mga planeta maluluma. Biro mo, wala naman nakarating dun eh. Lalo na nung panahon ni Abraham, lalo na panahon ni David, ano? Wala naman makakakita ng black hole, wala naman nakarating dun eh. Sa buwan nga lang, hindi naman nakakarating ang tao nung araw eh. Para malagay sa Biblia yan, ang naglagay niyang impormasyon na yan, hindi tao, ang Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat ng bagay. Ito pa po ang isa, mga kapatid. Nasa Biblia na ang isang bagay bago pa matuklasan ng tao. Hindi lang sa siyensya, pati sa istorya. Ang history po ng Assyrian Empire, yung Assyria, yan pong Assyrian Empire, yan po ay binubuo ng Turkey, Syria at Iraq. Siguro alam nyo naman ang Turkiya, ang Syria at Iraq. Yan ang Assyrian Empire. Sa record po ng Assyrian Empire, yung history nila, wala po silang nakalagay dong nakatala na Haring Sargon. Sa Biblia, merong nakalagay sa Assyria, merong Haring Sargon. Ito po, basahin ko sa inyo sa 21 ng Isaias. Kapatid na Luz. Nang taong dumating si Tartan kay Asdod, nang suguin siya ni Sargon na hari sa Assyria, at siya'y makipaglaban kay Asdod at sakupin niya. Si Tartan ay dumating kay Asdod. Nang suguin siya ni Sargon na hari sa Assyria. Si Tartan po pala ay sugo ng Haring Sargon sa Assyria. Ayon sa Biblia. Sa kanilang istorya, walang nakalagay na Haring Sargon sa istorya nila. Kaya tutol sila ngayon sa Biblia. Matagal na panahon, sinisiraan nila ang Biblia. Hindi katotoo yan. Kasi wala namang Haring Sargon sa history ng Assyrian Empire. Alam nyo, nangyari mga kapatid, wala pang 200 taon ang nakakalipas. Kasi libu-libong taon na yung Assyrian Empire eh. Wala pang 200 taon na nakakalipas. Nakakita sila ng isang clay tablet, ng isang bust.
nakita nila sa Iraq. Kasi ang Iraq, parte ng Assyrian Empire. Pakibasa mo ito, Sis Luz. Sargon II relief. This wall relief was discovered in the ruins of ancient Khorsabad in modern northern Iraq by the French archaeologist Paul-Émile Botta in 1842. Nakita po ito, wall relief, parang kumbaga nilalagay sa dingding na ganon, na parang estatwa na inilalagay sa dingding. Ang nakalagay, siya si Haring Sargon ng Assyria. Nakita nyo? Sa mismong istorya ng Assyrian Empire, no? Walang nasasabing Haring Sargon. Palagay mo, bakit kaya inalis yun? Natalo kasi eh. Kaya, ayaw maniwala ng mga tao sa Biblia noon, kasi wala naman daw sa istorya ng Assyria, meron silang Haring Sargon. Ngayon, nakakita ng ebidensya noong 1842, a limestone relief of King Sargon who had long been known only from the Bible account. Walang ibang aklat na nagsasabing nagkaroon ng Haring Sargon ang Assyria, kundi ang Biblia. Kaya tinututulan nila. Ngayon, napatunayan, pahiya sila, no? Sinasabi nila, mali ang Biblia, pero tama pala. Meron ng ebidensya. Ito pa isa, mga kapatid, ano? Ang Biblia, hindi lang sa siyensya advance, pati sa historia. Ito, mag-aral kayo ng Egyptology. Walang record sa Egypt na mayroong Moises na tumira ron, na nakipaglaban kay Paraon. Walang record sa Egyptian history. Yung mga napapagtuklasan ngayon sa pyramid, na yung natuklasan na si King Tut, si Ramesses II, Ramesses I, natutuklasan ngayon niya, intact pati yung kanilang mga taol, yung kanilang mga katawan, buo pa hanggang ngayon dahil inibalsa mo ng paraan ng Ehipsyo. Nyo mga kapatid, ang punto ko. Kung pag-aaral ka ng Egyptology, ako po kasi nung high school, interesado na ako sa Egyptology. Dahil yung mga mami ng mga hari ng Ehipto, mga paraon, interesado po ako. Meron akong scientific mind mula nung bata ako Basahin mo lahat ng istorya ng Ehipto. Walang binabanggit silang Moises at mga Israelita na inalipin nila sa Ehipto 400 taon. Biro mo, 400 years of history ng Egypt nawawala. Inalipin kasi nila ang mga Israelita for 400 years. Basahin natin ang Exodo, nasa Biblia po yan. 12, versikulo 40. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari, sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. 400 years po sila na inalipin sa Ehipto. 400 taon, parang 400 taon din tayong inalipin ng Kastila. Mula noong 1521, madiskubre ni Magallanes ang Pilipinas. Nag-aaral ako ng istorya. Tumagal sila ang impluensya ng Kastila hanggang 1900, kung kailan binili ng Amerika ang Pilipinas sa pamamahala ng Spain, binili ang Pilipinas ng $20 milyon noong 1900. Kaya yung Clark Air Base, inupahan ng Amerika sa Pilipinas yon sa 100 taon. Mula 1900 hanggang 2000. Nakita nyo, noong 2000, pinalayas na mga Amerikano kasi tapos na ang kanilang kontrata na uupahan nila ang Pilipinas. Maghahari sila sa Pilipinas hanggang 2000. Mula 1900. Yan ang kasaysayan. Kung mayroong mga bata ngayong hindi alam, mas matanda na kasi ako, may karapatan na ako sa inyo
na magsabi, no? Yan ang kasaysayan. Pero ang makikita mo, sa Egypt, walang ulat na ang mga Israelita namahay doon. Inalipin nila, inapin nila Israelita, wala silang ulat doon. Pero inapi sila ni Paraon. Ipinapatay pa yung mga bata para mapatay niya, pati si Moises na hinuhula ang aakay sa mga Israelita para ilabas sa Ehipto. Kung napanood niyo yung The Ten Commandments, mas mabuti nire-recommend ko sa mga kabataan ngayon, manood kayo nung mga, kahit naman hindi eksakto yung pelikula, at least magkakaroon ka ng ideya na ang mga Israelita talaga inalipin ng mga paraon sa Ehipto. Pero kung pupunta ka sa Ehipto, walang nakalagay na kasaysayan doon na Israelita o kaya Moises. Wala. Bakit? Ayaw nila tanggapin, natalo sila ng Israelita. Pero kamakailan nung mga kapatid, bagong-bago ito eh. May natuklasang isang dokumento, isang uri po ng papyrus o papyrus. Ang tawag po dyan ay yung Ipuwer Papyrus, na libo-libong taon na ang nakakaraan. Ito po yan, basahin natin. Ipuwer Papyrus, the dialogue of Ipuwer and the Lord of All, is an ancient Egyptian poem preserved in a single papyrus, Leiden Papyrus 1344, which is housed in the National Archaeological Museum in Leiden, Netherlands. Sa Netherlands po yan. Yang papel na yan, na ang sinasabi doon sa papyrus na yon, o papyrus, kung paano man ang kung gusto niyong pronunciation, kasi pwedeng papyrus, pwedeng papyrus, yung sinaunang papel na makapal, doon nakasulat ang isang tula. Ito ang nilalaman ng tula. Basahin mo, Sis Luz. The theme of this work has previously been taken either as a lament inspired by the supposed chaos of the Second Intermediate Period or as historical fiction depicting the fall of the Old Kingdom several centuries earlier, or possibly a combination of this. Ipuwer describes Egypt as afflicted by natural disasters and in a state of social collapse. The poor have become rich, and the rich poor, and warfare, famine, and death are everywhere. One symptom of this collapse is the lament that servants are leaving their servitude and acting rebelliously. Because of this, and such statements as, "The river is blood," some have interpreted the document as an Egyptian account of the plagues of Egypt and the Exodus in the Old Testament of the Bible. And it is often cited as proof for the biblical account by various religious organizations. Kasama na po ako ron na naniniwala na totoo yung nilalaman niyang Ipuwer Papyrus. Isa pong maliit yan na papel, na matandang papel. Parang ganito. Na nakasulat po dyan, sa Ehipto pala, mayroong parte ng kasaysayan ng Ehipto na yung mga alipin nila lumalaban sa kanila. Ang mga Ehipsyo, nilalabanan. Nagkaroon sila ng mga natural disaster. Mga bagyo, mga kung ano-anong disaster. Yung ilog nila naging parang dugo. Lahat po yun nakasulat sa Biblia. Nung ayaw palayain ni Paraon ang mga Israelita, nagmilagro ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Kaya sila nagkaroon ng kuto, mga langaw, mga palaka. Nagkaroon sila ng mga sakit, mga natural disaster na dahilan para pumayag sila na palayasin na ang mga Israelita. Nung umpisa kasi ayaw nila paalisin eh. Kasi inaalipin nga nila. Kung nga naman, may alipin ka, basta mo ba papalayasin eh, wala naman sweldo eh. Papalayasin mo, di ba pakinabang mo yon, ano? Ganun. Nangyari yon. Pero dumating yung panahon na kailangan na nilang palabasin ng mga Israelita, palayain, nakipaglaban si Moises kay Paraon. Doon na natalo ang Ehipto. Hindi katakataka, hindi nila ilalagay yun doon sa istorya nila. Kasi kahihiyan nila yun eh. National pride.
Kaya wala po yan sa istorya ng Egypt na sila nadaig ng mga alipin nila. Mas dumami ang alipin nila, mas naging makapangyarihan sa kanila kasi tinulungan ng Diyos si Moises at ang mga Israelita para sila makalaya. Wala pong ulat yan sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pero may natuklasang isang kapirasong papel na ang sinasabing nangyari sa Ehipto, ganon. Nagkaroon ng natural disaster, nagkaroon ng mga sakit, ang kanilang ilog naging parang dugo. Nakasulat po lahat yan sa Biblia. Basahin natin. Kailan naging parang dugo ang ilog ng Nile sa Ehipto? Pakinggan nyo, ho, sa isang talata ng Biblia, 7:20, ganito po nakasulat. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Ayan, nasa Biblia yan. Yan totoong nangyari. Katunayan yan, ang nagpapatunay yung ay pure papyrus na hindi ang kasaysayan ng Ehipto. Hindi kasi nila ire-record yan dahil kasiraan nila yan Ganyan ang mga historian Pag makakasira sa kanilang national pride, hindi nila ire-record. Parang ganito. Huwag kayong magagalit sa akin mga kapatid na Pilipino, no? Meron ako nabasang istorya ginawa ni Ferdinand Blumentritt. Ang sabi ni Ferdinand Blumentritt, sabi niya, si Rizal daw, si Dr. Jose Rizal, alam niyo yon, kilala niyo yon, national hero ng Pilipinas yan. Alam niyo yon, lalo na ng mga tuturo sa eskwela. Si Dr. Jose Rizal po, sabi ni Ferdinand Blumentritt, eto po, pakibasa mo ito, Sisli. Not only is Rizal the most famous man in his own people, but the greatest man the Malayan race has produced. Hiro mo yan? Isang historiador na banyaga, hindi Pilipino, sabi niya, si Rizal ang the greatest of the Malayan race. Malay kasi tayo ang ating stock bilang Pilipino, katutubo sa Pilipinas, from the Malayan race. Malay tayo. Kaya nga, yung ating mga salita, may mga salitang Malay. Salamat, pinggan, no? Mga salitang Malay yan Si Rizal, sabi niya, ang greatest of the Malayan race. Kaya lang, may sinabi si Ferdinand Blumentritt na hindi sinasabi sa istorya ng Pilipinas. Bakit? Nagbasa ako ng istorya Nabasa ko yung kay Bonifacio, Juan Luna, yung Gombursa, yung Trece Martires. Nabasa ko yan Pero si Ferdinand Blumentritt may sinabi. Islos, pakibasa mo. What are the languages and dialects that Jose Rizal can speak or understand? Mastered 22 languages. Tagalog, Ilocano, Visayan, Subanon, Latin, Spanish, Greek, English, French, German, Arabic, Malay, Sanskrit, Hebrew, Dutch, Catalan, Japanese, Italian, Chinese, Portuguese, Swedish, Russian. Kaya ang Pilipinong ganyang katalino Miski ako, di ko kaya yan sa talino niyan, tao na yan, si Dr. Rizal. 3 taon bumabasa na. 3 taon. Kaya nga siya ginawa nating national hero Karangalan natin si Dr. Rizal bilang Pilipino. The greatest of the Malayan race. Pero ang sabi ni Ferdinand Blumentritt, sa kanyang alam na salita, humigit kumulang 22, bawat salita niyang alam, meron din siyang nobiyang ganun. So, naka-22 pala si Rizal. Itinatago yun ng mga Pilipino historian. Pero merong isang kumilala ron si Juanita Calleja Naseno. Ito ang sabi niya. The number of languages that Rizal knew, it is said, was matched only by the number of women in his life. Juanita T. Calleja. Ayan, si Juanita T. Calleja Naseno. Isang kababayan natin, Pilipinas siguro, Juanita no? Nagsabi, inulit niya yung sinabi ni Ferdinand Blumentritt.
Bakit wala sa istorya natin yung pinag-aaralan ng mga bata? Kasi baka maisip ng mga bata, si Rizal pala, national hero, 22 pala nobye. Kukuha naman ako ng 24, ustuin ko ng 2 Maaring hindi maganda ang maging bunga. Kaya hindi nila nilagay. Ganyan ang mga istorya. Ang Biblia, totoo. Bakit totoo? Pati yung pagkakasala ni David inilagay sa Biblia. Kasi nagsasabi ito ng totoo. Sino man ang magalit, ilalagay ng Diyos yung totoo. Sinabi niya ang pagkakasalang nagawa ni Pedro ang apostol, na naga si Pedro. Para pagbawalan tayong huwag tayong paparis kay Pedro. Sinabi niya na nakapangalo niya si David. Bakit? Para ipakita ng Diyos sa atin, hindi maganda yung ginawa ni David. Hindi ko mo si David hari, itatago mo na yung kanyang mga mali. Nasa Biblia po lahat yan. Kaya ang Biblia po, ang punto ko mga kapatid, ay para po magtiwala tayo na ang Biblia hindi biased. Ang Biblia is a book of truth. Hindi kagaya ng iba-ibang mga aklat ng relihiyon. Pinagsasabi, puro mga katha-katha lang. Ang Biblia totoo. Maging sa siyensya, maging sa kaalaman, sa filosofya, maging sa istorya. Kung gaano ka-eksakto ang Biblia, lalagyan po natin ng detalye ang mga salita ng Diyos para patunayan ko sa inyo, meron talagang Diyos. Hindi tayo makakaiwas. Pag sinabi mong walang Diyos, bakit nalaman ng tao 4,000 taon na meron palang mga bituin na sumasabog? Bakit nalaman ng tao 4,000 taon na nakakalipas na ang pagtutuli kailangan pagkawalong araw na? Ba't alam yon? Kasi ang nagsasalita sa Biblia ang Diyos. Bago pa matuklasan ng siyensya, nasa Biblia na. Ang Diyos ang may-ari ng salitang nasa Biblia na kanyang sinabi. Napapatunayang may Diyos. At kung hindi natin maaaring tutulang may Diyos, meron tayong pagsusulitan mga kapatid. Dapat tayong sumunod sa Kanya. Ang sinasabi niya magaganap sa atin pagka tayo susunod at pagka hindi tayo susunod. Ang sinabi niya rin magaganap sa atin. Kaya anyaya ko sa inyo, magpakadalubhasa tayo sa mga sinasabi ng Diyos sa Biblia. Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay.